Paano kung gusto mong magstay sa isang narcissist? Meron akong mga followers na nagtatanong sa akin na hindi nila kayang iwan ang kanilang husband or ang kanilang wife. Dahil marahil sa maraming bagay, kagaya ng mga anak, nakikiusap ang mga anak, merong negosyo na mawawasak, merong investment na maaapektuhan, merong pamilya na mga nagmamakaawa na please, wag mong hiwalayan ang aking anak. Please, wag mong hiwalayan ang aming kapatid. Please, wag mong hiwalayan ang aking pamangkin. So, ito mga factors ito na nagiging dahilan marahil kung bakit talagang hindi ka nagkamero ng option na hiwalayan ang narcissist mong partner. Kahit jowa mo pa lang yan. This is rampant. Ito ay common na common. And what is the solution? What are you going to do? Okay. Doon sa mga nagtatanong kung ano yung ginagamit kong microphone, this is TNW821. Ayan, dual siya. Meron pa ditong isa. Ayan, natatanggal siya. Dito. Meron siyang pang Android at meron siyang pang iOS or Apple. Yung Android nakasalpak dito sa ginagamit kong phone. Okay. Ganito yon. Acceptance. That is the first thing you must do. Kailangan tanggapin mo na ikaw ay mayroong asawa o jowa na narcissist. Kailangan mong tanggapin na ang iyong partner or jowa ay iyong pagsisilbihan habang buhay. Pagsisilbihan mo ang kanyang ego. Magkakameron kayo ng master-servant relationship. Yan ang iyong ilalagay sa iyong isipan kung gusto mong magstay. Ikaw ay kanyang alipin, siya ang iyong master. Another thing, you need to accept yung mga toxicity, yung mga toxic na pangyayari. Kasi nasa toxic relationship ka. Number one, you need to accept and manage gaslighting. Ano yung gaslighting? Basically, ito yung tinutwist ang reality. Tinutwist ang katotohanan. Ikaw ay tama, siya ang mali. Pero ang mangyayari niyan, mababaliktad. Ikaw lagi ang mali, siya ang tama. Yun ang gaslighting. Lagi niyang sasabihin sa'yo na ikaw ang may problema at siya ang walang problema. Ganun lang kasimple yun. Halimbawa, nagkameroon ng malaking problema ang pamilya nyo. Kasalanan ninyo yung parehas. Ang gagawin niya, igagaslight ka, ituturo ka, ikaw ang dahilan. Purely, ikaw ang dahilan. 100% ikaw ang ituturo. Ganon ang gaslighting. At minsan, may mga pangyayari na gusto kanyang ipadala sa mental hospital or gusto kanyang ipadala sa isang clinical psychologist or psychiatrist para magpatingin ka kasi ikaw daw ay nababaliw. Ikaw daw ay malakas ang topak. Kailangan ready ka dun. Another thing, ang mga narcissist ay may mga bisyo. Prone sila sa drugs, prone sila sa pambababae. Yan ang pinakamatinding bisyo ng mga yan, mambabae. Kung babae naman sila, ang matinding bisyo ng mga yan ay mag-shopping, shopaholic. Nanlalalaki din sila. Pwede rin, marami ding mga kababaihan na narcissist na nanlalalaki. At pag nahuli mo, ikaw ang may kasalanan. Sasabihin, workaholic ka naman. So, ganun ang mangyayari doon. Do you get my point? Gaslighting pa lang yun. Napakarami mo pang i-accept dyan. Another thing, i-accept mo yung financial burden or financial problem.
Kasi sila ay impulsive buyer, bili ng bili, sugal ng sugal, nagkakasino, nagsasabong, nagtotong eats. Yung mga tong eats naman, simple lang yun eh. Pero pag kaya ni pinag-plus-plus mo, malaki rin na nawawala, lalo na kung ordinary tao lang naman, di ba? So that will happen. Mga sugal, basta sugal. So you need to be ready sa mga financial burden. Pwede masangla yung bahay nyo, mapagbenta yung bahay nyo, marami pang iba, magkaulumubog kayo sa utang, no, mababalitaan mo na lang, yung bahay nyo pala ay wala na. Ang properties nyo pala wala na, yung sasakyan nyo wala na, naibenta na. So you need to be ready for that. Kailangan ready kayo dyan. Kung gusto ninyo siya makasama and many more. Hindi ko kayang sabihin sa inyo lahat ng kailangan nyong i-accept sa isang content. Sobrang dami nyong kailangan i-accept. At ito, surprisingly, puro negative. Okay? And this is my takeaway. If you really want to stay in that toxic relationship, it's up to you guys. It's up to you, boy. It's up to you, men. Okay? Kayo na ang bahala sa sarili nyo. You need to use gray rock method from time to time. Gray rock method kung talagang gusto nyo i-accept. Research on that. Maghanap kayo ng information tungkol sa gray rock method and learn from it. Yun ang gagamitin nyo na malupit. Okay?